Ano ba nangyari dyan, sir? Ayaw mi-start? Sige nga, sir. Start mo nga. Sige, sir. Alis ka. Kaya ito nakalan. Ganyan din dyan ako sa'yo eh. Yan, ang hirap mga yan o, susi. Ito sakit talaga ng exo to eh. Ayan Sa Sosiano, Ayan ang sakat. yun o, tumitigas o no? No. Lahat pala, nagano na lang. Ayaw no. Pag ganyan, papalit ka ng susian yan. Oo, nilagyan ko lang langis yan. Ulit mo nga, sir. Ulit mo nga, sir. Hihirapan na. Tigas. Yun. Ya. Baka battery lang to. Check natin yung battery, baka nabasa. Yun mga boss, nakita nyo naman po yung naging problema ng motor ni Kaboss Amo. Ayaw po mag-push button ng motor niya. So kapag pino-push start po niya, imbis na mag-start, nagbe-blink lang po yung dashboard. Tapos hindi naman po tumutuloy na mag-start yung motor. So ang ginawa ko pala dito is connect ko muna yung voltahe ng kanyang battery. So ayon sa ating voltmeter mga Kaboss Amo, nakakuha tayo ng 12 volts. So ibig sabihin, maganda pa yung voltahe na meron yung ating battery. So ang gagawin lang muna natin dito, basic lang muna yung gagawin natin mga Kaboss Amo. Tilihain muna natin yung terminal ng battery. Tapos sabay na natin tong battery, linisin na rin natin siya. After pala natin malinis yung battery at maliha yung mga terminal, isunod naman po natin itong dalawang battery terminal na papuntang harness, yung positive at yung negative. Pagkatapos pala natin malinis lahat ng mga terminal na pinakita ko sa inyo, pwede na po natin ibalik yung battery. So syempre ilalagay lang po natin yung bolts ng para sa positive. Ito po yung kulay red. Tapos yung negative terminal naman po ng battery natin, ilalagay nyo po dun yung color green. Yun o mga Boss Amo, nalagay na po natin yung mga terminal ng battery natin. Yung kulay red yung sa positive, yung kulay green naman po sa negative. So bago po natin paanda rin, check po muna natin yung fuse kung ano po yung naging status. So goods naman po yung mga fuse na naka-install, kaya try na po natin yung motor kung magi-start na. Ayun na nga mga boss, ayaw pa rin gumana nung push start natin kahit may voltahe naman yung battery niya. Napansin ko pala dito na pabago-bago ng voltahe yung battery. Kanina 12 volts tapos naging 11 volts, tapos bumababa pa siya ng 5 volts. Kapag ganito mga Kaboss Amo, pwedeng nasira yung battery or pwede namang na-drain lang yung battery. So gagawin natin dito, i-charge muna natin para malaman natin kung pwede pang isalpak yung battery at kung hindi na pwede. I-charge muna natin to mga Kaboss Amo hanggang sa ma-full. Minsan kasi kapag na-drain yung battery talaga, nagkakaroon talaga siya ng problema once na install mo ulit. Kaya tingin ko talaga nagkaroon na ng problema dito sa battery. Charge muna natin mga Kaboss Amo. Ayan mga Kaboss Amo, na full na po yung ating battery. Ang tingin ko, na-drain lang talaga yung battery natin. Ngayon, itry natin kung okay na siya.
kung mapapagana na niya yung ating push button. Panoorin nyo lang mga kaboss amo. Ayan po, nasalpak na natin yung mga battery. So i-try na po natin mga kaboss amo. Yan. Let's go. Kailangan talaga matakpan mo yan eh. Goma! Sabi ko na sir yan. Ay, teacher sir. Nagawa. Tumirik din siya eh. So yan mga boss, di bali kinabit ko na pala yung battery niya. Tapos tinesting na natin siya dito sa may highway. So try natin, di ba kanina ayaw mag push start. So ngayon try natin. Push start natin. You know. Alright mga boss, so gumana na yung push button niya. So naging problema lang is nalobat yung battery. Tapos yung mga terminal ng battery niya, nilinis lang natin. So gumana na yung push button niya. Ayan, try ulit natin siya. Okay, so start ulit natin. Alright, so yan mga boss, gumagana na siya. Yan, try lang muna natin dito.